sa kuminang na puso ng New York City, kung saan ang yaman ay nabubuo at nasisira sa isang kisap mata, isang kwento ang naganap na nagpapatunay na ang katotohanan ay mas kakaiba pa sa kwento. Nangyari ito sa Leyel, isang restaurant na sobrang eksklusibo kaya wala sa menu ang mga presyo. Ang mga bida, isang bilyonaryong higante ng industriya, isang lalaking kayang bumili at magbenta ng buong bahagi ng lungsod, at isang batang waitress na tila hindi napapansin ng mundo, na nagsisikap lang mabuhay. Malapit na siyang sabihin ng 7 simpleng salita. 7 salita na magsisilbing susi sa isang misteryo na 20 taon nang nakatago, na maglalantad ng isang masalimuot na kwento. Mga kasinungalingan at pagbubukas ng isang nakaraan na inilibing ng sobrang lalim na akala nila'y patay na ito. Ang sinabi niya ay isang inosenteng obserbasyon, pero tinamaan ang bilyonaryo parang suntok sa katawan na nagdulot ng pagbagsak na maglalantad ng lahat. Iba ang hangin sa Liele, parang na-filter, nilinis mula sa dumi at panghihina ng lungsod, na ang naiwan lang ay amoy pera, inihaw na scallops, at mamahaling pabango. Para kay Elara Vance na 20 taong gulang, ito ay mundong pinapayagang paglingkuran, pero hindi kailanman pasukin. 6 na gabi sa isang linggo, ipagpapalit niya ang kanyang luma. Pinalitan niya ang mga sneakers ng makinislap na itim na flats, ang mga punit-punit niyang maong ng maayos na itim na uniforme, at ang sarili niyang pagkatao ng magalang pero may pagkakaiba ng ngiti. Ang totoong buhay niya ay nasa isang masikip na ika-4 na palapag na walk-up sa Queens, kung saan amoy nilagang repolyo at sabon ng labada na may halimuyak ng lavender ng kanyang ina. Ang kanyang ina, si Amelia, ang sentro ng kanyang mundo. Isang mahinahon at marupok na babae na may mga matang laging may bahid ng kalituhan, na parang palaging sinusubukang alalahanin ang isang nakalimutang panaginip. Hanggat naaalala ni Alara, palaging pagod at may malalaking gap sa alaala ang nanay niya. Lahat ng ito ay dahil sa isang malalang pagkahulog na naranasan ni Amelia bago pa man siya maabot ng mga alaala. Hindi maalala ni Amelia ang kahit ano bago siya magising sa ospital nang siya ay 25 taong gulang na, walang ID at walang nakaraang buhay. Binigyan siya ng bagong pangalan at nagsimula siyang bumuo ng bagong simpleng buhay. Ang pinakamahalagang bagay nila, ang tanging alaala bago ang pagkahulog, ay isang singsing na suot ni Amelia sa isang pilak na kwintas sa kanyang leeg. Isang kakaiba, magandang bagay iyon, isang singsing na gawa sa purong pilak na may ukit ng 2 phoenix, na ang mga naglalagablab na pakpak ay nagtatagpo para yakapin ang isang nag-iisang madilim na asul na teardrop na sapphire. Sabi ni Amelia, parang bahagi iyon ng kanyang kaluluwa, kahit hindi niya maalala kung sino ang nagbigay sa kanya. Kasi ang singsing ay sumisimbolo sa malaking misteryo ng kanilang buhay, isang magandang nag-iisang pahiwatig sa isang kaso na walang ibang ebidensya. Ngayong gabi, sinalihan ng isang higante ang seksyon ni Aara, si Alistair Sterling. Siya ay isang tao na hindi lang basta umiiral sa mundo. Siya ay, binago niya ito ayon sa kanyang kagustuhan. Ang Sterling Industries ay isang pandaigdigang higante na may interes sa teknolohiya, pagpapadala at real estate. Tinawag siya ng mga dyaryo na Howard Hughes ng kanyang henerasyon, tahimik, matalim ang isip, at palaging sinasabing may personal na trahedyang nag-iwan sa kanya ng sugat ilang taon na ang nakalipas. Nakaupo siya mag-isa sa isang sulok na mesa, natanaw ang Central Park, parang multo sa sariling salusalo. Medyo matanda na siya, siguro late 40s na, may matalim at matalinong mga mata na walang napapalampas at may jawline na parang inukit siya sa granite. Ramdam mo ang lakas at malamig na lungkot na nagmumula sa kanya, kaya iniiwasan siya ng ibang mga waiter, kaya naiwan siya sa bagong girl. Lumapit si Ara ng kalmado kahit nanginginig ang puso niya. Good evening po, sir. Ano po bang gusto ninyong inumin muna?
Hindi man lang tumingin si Alistair Sterling sa phone niya. Whiskey Malin 25, neat. Mababang boses niya parang may bahid ng pagka-gravel at walang pakialam. Sa buong serbisyo, siya yung perfect na larawan ng malamig na pagwawalang bahala. Kumain siya ng hindi man lang nagtitikim, uminom ng hindi nilalasap, at tiningnan si Aara na parang gawa siya sa salamin. Para sa kanya, parang mga kamay lang si Aara na nagre-refresh ng tubig at naglilinis ng mga pinggan. Habang inihahain niya ang dessert niya, isang deconstructed tiramisu, bahagyang nanginginig ang kamay niya at nakadikit ang kanyang cufflink sa cufflink niya. Sa wakas, tumingin siya pataas, medyo nakatingin ng may inis, pero hindi niya tiningnan ang mukha ni Ara. Napatingin siya sa kanyang pulso. Sa manipis na pilak na kwintas, suot niya ang regalo mula sa kanyang ina para sa kanyang 18th birthday. Nakalagay sa kanyang pulso ay isang maliit na masilang singsing, perpektong maliit na kopya ng suot ng kanyang ina sa leeg. Pinagawa ito ng kanyang ina sa isang alahero sa Chinatown gamit ang kaunting ipon niya. Para laging may dalang bahagi ng kanilang misteryosong nakaraan, si Alistair Sterling. Tumama ang tinidor niya sa plato. Kumalas ang tunog na parang putok ng baril sa tahimik na kainan. Nagtigas ang bawat kalamnan ng kanyang katawan. Ang mukha niya, na dati palang maputla, biglang nawalan ng kulay, naging parang multong abo. Nakatuon ang matalim niyang kulay abo na mga mata sa maliit na singsing sa pulso ni Ara. Isang tingin na puno ng tunay, walang halong duda na pagkabigla ang nagbago ng kanyang mukha. Hindi siya tumitingin sa isang alahas, tumingin siya sa isang multo. Ang katahimikan sa mesa ay humaba, naging mabigat at nakakapanghawa. Natuwa si Aara sa kanyang training, sumisigaw sa kanya na humingi ng paumanhin, umatras, maging invisible ulit. Pero hindi niya magawa. Naipit siya sa tindi ng kanyang titig. Hindi ito galit. Ito ay isang bagay na mas malalim, isang bagay na basag at masakit. Ang kanyang mga mata, malalaki sa hindi makapaniwala, sa wakas, inangat mula sa kanyang pulso hanggang sa mukha. Tila unang beses niya talaga siyang tinitingnan. Pinagmasdan niya ang mga katangian niya, ang madilim at kulot na buhok, hugis ng mga mata, ang bahagyang kurba ng mga labi, na may desperado at magulong enerhiya na para bang naghahanap ng pamilyar na mukha sa gitna ng mga estranghero. Nalilito at medyo natatakot, nakaramdam si Aara ng nerbiyos na unti-unting lumalabas sa loob niya. Kailangan niyang magsalita para mabasag ang nakakakilabot na katahimikan sa mesa. Napangiti siya ng bahagya, hindi sigurado. Ang ganda ng disenyo, di ba? Nagsimula siyang halos bumulong lang. Ginamitan niya ng galaw ang kanyang pulso. Yung maliit na phoenix ay nahahawakan ang ilaw. Gusto niyang makipag-ugnayan at maging tao, hindi lang basta tagapaglingkod. Kaya idinagdag niya ang 7 salitang magpapabago ng lahat. Sir, pareho ring yun ng mom ko. Tumigil ang mundo saglit sa mga salitang iyon. Para kay Alistair Sterling, ang saglit na iyon ay parang habang buhay. Ang maingat niyang itinayong kuta sa puso niya sa loob ng 2 dekada ay naglaho na parang alikabok. Nawalan siya ng kulay sa mukha at naputol ang kanyang hininga sa lalamunan. Ano? Anong sabi mo? Bungang araw niyang tanong, isang sirang tinig na hindi nakilala mula sa malamig na bariton ng mga sandaling nakaraan. Ulitin ko, sabi ng nanay ko, nag-aatubili sa ilalim ng matinding titig niya. Mayroon siyang ganoon din, pero mas malaki. Pinakamamahal niyang bagay yon. Biglang kumilos ang kamay ni Alistair, hindi para hawakan siya, kundi para parang itaboy ang isang multo. Nangangatog ng malakas ang mga daliri niya. Hindi na nakatingin sa singsing ang tingin niya, kundi nakatuon na kay Ara. Mga mata. Isang bagyong damdamin ang umiikot sa loob nila. Sakit, pagkalito, at isang nakakatakot na umuusbong na liwanag ng imposibleng pag-asa. Iyong nanay mo, nanginginig niyang sabi. Ang pangalang iyon ay parang tanong, dasal, at utos. Anong pangalan niya? Ano pangalan niya? Bago pa makasagot si Aara, nagtaksil ang kanyang katawan.
Lumingon ang kanyang mga mata. Isang nakapipitong hininga ang lumabas sa kanyang mga labi, at bumagsak siya pasulong. Tumama ang ulo sa mesa nang may nakakapanis na tunog na nagkalat ng marahang panghimagas. Pagkatapos ay dahan-dahang dumulas siya paliko, ang kanyang malaking katawan. Bigla siyang bumagsak ng walang lakas mula sa upuan papunta sa malambot na carpet na may malakas na tunog. Nagkagulo ang lahat. Naputol ang tahimik at klase na ambience ng Liel dahil sa mga sigaw. Dali-daling lumapit ang manager na laging kinakabahan, si Jean-Pierre, mukha niya puno ng takot. Tawagan niyo na ang 911, may tumawag ng ambulansya ngayon din. Dumagsa ang mga staff at customers sa mesa. Natabingan si Ara, natagilid pa nga pabalik. Gulo na ang isip niya, puno ng takot at gulong-gulo. Sandali lang siya'y waitress na nakikipagkwentuhan. Sa susunod, biglang billionaire na ang nangyari. Walang malay sa kanyang mga paa. Ano ang ginawa niya? Ano ang sinabi niya? Nakatatak sa kanyang isip ang imahe ng mukha niya, ang matinding sakit sa mga mata bago siya bumagsak. Habang dumadagsa ang mga paramedic na sinisikip si Alistair Sterling sa isang stretcher, isang matapang na lalaki na nakasuit at tila seryoso na kumakain sa ibang mesa ang nanguna. Siya si Marcus Thorne, ang abogado ni Sterling at pinakamalapit na kaibigan. Nag-utos siya sa telepono, seryoso ang mukha. Pinagmamasdan niya ang gulo at napatingin kay Aara na iniinterogahan. Si Jean-Pierre ay nagmamadaling tanungin, anong sinabi mo sa kanya? Ano ang ginawa mo? Ang manager ay parang natigilan na para bang lumipad ang kanyang buong karera sa isip niya. Wala naman, na-mention ko lang yung singsing ko. Pag-aalinlangang sagot ni Ara, itinaas ang kanyang pulso na parang ebidensya. Narinig ito ni Marcus Thorne. Lumapit siya at agad pinatahimik ang manager. Tiningnan niya si Ara ng matagal at maingat, titig sa maliit na singsing sa kanyang kamay. Hindi siya nagsalita. Kumuha lang siya ng business card mula sa wallet niya at iniabot kay Jean-Pierre. Hanapin mo to. Kunin mo lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Utos ni Thorne sa mababa, matatag na boses. Pangalan niya, address niya. Gusto ko yan nasa mesa ko bukas ng umaga at siguraduhing hindi siya makakaalis. Tapos, umalis na siya. Sumunod sa gurney palabas ng gabi. Iniwan si Ara na nakatayo sa gulo ng sariling buhay. Ang maliit na silver phoenix sa kanyang pulso. Nabigat na parang dala niya ang buong mundo na hindi niya alam na umiiral. Ang susunod na 40 oras ay parang gulo ng kaba para kay Ara. Agad siyang inilagay sa indefinite leave mula sa Luciel. Malinaw ang hindi sinabing mensahe. Siya ay isang pabigat, isang problema na kailangang ayusin. Umiikot sa mga balita, sa pinansyal ang insidente. Bumagsak ang bilyonaryong si Alistair Sterling, sigaw ng mga headline. Sinabi nilang dahil ito sa stress sa trabaho, posibleng atake sa puso. Walang binanggit tungkol sa isang waitress o singsing. Tila tinanggal si Ara sa opisyal na kwento, pero pakiramdam niya siya ang sentrong tauhan sa isang drama na hindi niya maintindihan. Ginugol niya ang mga araw niya sa maliit na apartment ng Reyna, inaalagaan ng kanyang ina, si Amelia. Ang balita tungkol sa ang pagbagsak ng bilyonaryo ay parang malayong kulog lang kay Amelia, na mas gusto ang tahimik niyang mundo ng mga libro at mga paso na halaman. Pinanood ni Elara ang kanyang ina na nilalakad ang mga pamilyar na linya ng mukha niya, pinapakinggan ang malumanay at medyo malayong boses nito, at sinubukang iugnay ang marupok na babaeng ito sa matinding reaksyon ng pinakamakapangyarihang lalaki na nakilala niya. Imposible iyon. Si Amelia Vance ang kanyang ina, isang babae na natutuwa sa perpektong timpla ng tsaa na umaawit ng medyo sablay habang dinidiligan ang kanyang African mga lila. Suot niya ang singsing ng phoenix na nakalagay sa kwintas na nakatago sa ilalim ng kanyang blouse, isang lihim na kayamanan na malapit sa kanyang puso. Nang tanungin siya ni Aara tungkol dito ulit, ngumiti lang si Amelia ng malungkot at puno ng pangungulila. Hindi ko alam kung saan ito nanggaling, mahal ko, sabi niya habang hinahaplos ang magkakabit na mga pakpak. Pero nung nagising ako sa ospital na yon, ito lang ang meron ako. Parang ito ang naging sandigan ko.
Parang ito ang tahanan, kahit hindi ko alam kung saan ang tahanan. Sa ikatlong araw, dumating ang tawag. Hindi ito tawag sa telepono o email. Ito ay isang itim na town car, makinis at tahimik na parang pantera, ang huminto sa harap ng kanilang gusot na apartment. Isang lalaki na nakauniporme ng trooper ang kumatok sa kanilang pinto, hawak ang kanyang sombrero sa kamay. Magalang pero matatag niyang sinabi kay Miss Elara Vance na hinahanap siya ni Mr. Thorne. Hindi ito pakiusap. Ang biyahe papuntang downtown ay parang pagpasok sa ibang dimensyon. Amoy bago at mahal ang leather sa loob ng kotse. Ang ingay ng lungsod ay halos parang malayong ugong lang. Pakiramdam ni Ara ay maliit siya at hindi bagay sa paligid. Ang kanyang luma, cardigan, sobrang iba sa makintab na mundo na papasukan niya. Hindi siya dinala sa opisina, kundi sa penthouse ng pinaka-exclusive na private hospital sa Manhattan, yung lugar kung saan yung mga mayayaman nagpapagaling sa mga hotel-like na kwarto. Nakasalubong siya ni Marcus Thorne sa elevator. Matangkad siya, ayos ang damit, at may nakakabinging kalmadong aura na parang sanay na sa mga bilyong dolyar na krisis bago pa mag-almusal. Miss Vance, sabi niya, neutral ang tono. Salamat sa pagdating mo. Gising na si Mr. Sterling, humiling siya. Para makita ka. Pinuntahan niya siya sa isang tahimik na pasilyong may banig papunta sa isang pares ng malalaking kahoy na pinto. Nakatayo ang isang guwardya ng walang emosyon sa labas. Mahina pa siya, nagbabala si Thorne. Na-stabilize na siya ng mga doktor. Hindi ito atake sa puso. Isa itong shock. Malubhang psychological shock. Kumukulog ang puso ni Ara sa dibdib niya. Hindi ko maintindihan. Ano ba ang nagawa ko? Huminto si Thorne at tiningnan siya. Ang tingin niya ay parang sinusuri. Iyan ang gusto nating malaman. Nabanggit mo ang isang singsing. Yung sa kanya. Para sa nanay mo. Sobrang interesado si Ginoong Sterling dito. Bago ka pumasok, kailangan mong maintindihan ang isang bagay. Yung lalaking makikita mo, hindi na siya yung dati simula nung namatay ang asawa niya, si Liana, sa isang aksidente, sa sasakyan 2 dekada na ang nakalipas. Buhay siya sa nakaraan. Tandaan mo yan. Binuksan niya ang pinto at pinalakad siya papasok. Mas malaki pa yung kwarto sa ospital kaysa buong apartment niya. Kita mo yung buong city mula sa bintana, pero medyo nakasara yung blinds, kaya medyo madilim at malungkot ang dating sa loob ng kwarto. Si Alistair Sterling. Hindi siya nakahiga sa kama, kundi nakaupo sa malaking armchair malapit sa bintana, naka-silk pajamas at robe. May nakakabit siyang IV drip na hindi halata, at may heart monitor na mahinang tumutunog. Steady ang ritmo sa tahimik na kwarto. Mukha siyang mas matanda, mas marupok, kaysa noong nasa restaurant pa sila. Wala na ang malamig na baluti, pinalitan ng hilaw at masakit na kahinaan. Pero ang mga mata niya, naglalagablab pa rin ng desperadong sigla habang nakatitig sa kanya. Miss Vance, sabi niya, may bahagyang pag-ungol ang boses. Lumapit ka nga. Ara. Dahan-dahang lumapit, parang papunta siya sa gilid ng bangin. Nag-udyok siya ng upuan sa tapat niya. Umupo siya, mahigpit ang pagkakahawak ng mga kamay sa kanyang kandungan. Yung singsing, sabi niya, nanginginig ang boses sa dami ng emosyon. Sabi mo, may ganun ang nanay mo. Tumango si Ara, hindi makapagsalita. Saan niya nakuha yon? Tanong niya, yumuko ng bahagya. Buong atensyon niya ang sagot ni Ara. Hindi niya alam, mahina ang sabi ni Elara. Matagal na niya yon, simula pa nung maalala ko siya. May amnesia siya dahil sa aksidente. Tinawag niyang fall. Nangyari, yon mahigit 20 taon na ang nakalipas. Napabuntong hininga si Alistair. Pumikit siya, ramdam ang alon ng sakit sa kanyang mukha. Isang aksidente. Bulong niya na parabang mapait na lasa sa bibig. Bumuka ang mga mata niya, namumugto ang mga ito sa hindi pa na itutulong luha. Yung singsing na yon, ako ang gumawa. Isa lang yon sa buong mundo. Ginawa ko yon para sa asawa ko, si Liana, para sa unang anibersaryo namin. Yung magkapatid na phoenix na bumabangon mula sa abo. Simbolo ng pagmamahalan namin. Ako mismo ang nagsuot niyan sa daliri niya. Humawak siya ng punit na tela. Hininga,
Bahagyang bumilis ang beep ng monitor. Nasuot niya to nung araw na namatay siya. Bumagsak ang kotse niya sa Bixby Bridge sa California. Hindi nila nakuha ang katawan niya mula sa dagat. Mga pira-piraso lang ng kotse at gamit niya ang nahanap. Pero yung singsing, hinding-hindi natagpuan. Tumingin siya kay Aara. Ang tingin niya puno ng desperadong, halos imposibleng pag-asa na masakit panoorin. Miss Vance, napapikit siya. Halos mabiyak ang boses niya. Pakiusap, kailangan kong makita yan. Kailangan kong makita ang iyong nanay. Humigpit ang hangin sa kwarto ng ospital, puno ng bigat ng 20 taong pagdadalamhati. Nakatingin si Aara kay Alistair, umiikot ang isip niya. Liana. Umiikot ang pangalang iyon sa tahimik na silid. Isang multo na tinawag dahil sa pagbanggit ng singsing. Ang nanay niya ay si Amelia. Hindi naman magkapareho ang mga pangalan. Siguradong nagkamali lang ito. Isang malungkot at masakit na pagsabay-sabay ng pagkakataon. Sir, Ginoong Sterling, nagsimula si Aara nang nanginginig ang boses. Pasensya na po sa inyong pagkawala. Totoo po. Pero sa tingin ko po, nagkakaintindihan lang tayo. Ang pangalan po ng nanay ko ay Amelia. Amelia. Vance, hindi Liana. Napanginig si Alistair na parang natamaan siya. Ang kumikislap na pag-asa sa mga mata niya ay nawala, pinalitan ng matinding kalituhan. Amelia, ulit-ulitin niya, sinusubukan ang pangalan sa dila niya. Ibang-iba iyon, walang kahulugan sa kanya. Hindi pwede yan, ang singsing. Bahagi yan ng kanyang kaluluwa. Bahagi rin yan ng akin. Yumuko siya pabalik, parang nawawala ang lakas niya. Mas mabilis ang pagtibok ng heart monitor. Si Marcus Thorne, na tahimik na nakatayo sa pintuan, lumapit ng isang hakbang, may nakababala ang tingin sa mukha. Siguro ito. Sobra na to, sabi ni Thorne, mababa at matatag ang boses. Hindi, sagot ni Alistair. Pinagbaling siya. Binalik niya ang tingin kay Aara, halatang nagmamadaling malaman. Pakiusap, kwento mo na tungkol sa kanya. Yung nanay mo, yung aksidente. Kailan yon? Saan? Ramdam ni Aara ang kaba na tumitindi sa tiyan niya. Hindi ko alam lahat ng detalye. Siya rin hindi. Parang malabo lahat sa kanya. Natatandaan lang niyang nagising siya sa isang maliit na ospital sa bayan na tinatawag na Harmony Creek, mga ilang oras hilaga ng San Francisco. Mga 20 taon na ang nakalipas. Yung mga nurses doon ang nagbigay sa kanya ng pangalang Amelia. Wala siyang alaala kung sino siya o paano siya napunta doon. Sabi nila, nakita siya sa gilid ng kalsada pagkatapos daw ng isang pagkahulog. Parang bawat salitang binibigkas ay parang suntok na tumatama kay Alistair. San Francisco, 20 taon na ang nakakaraan. Ang asawa niyang si Liana ay pauwi galing sa isang charity event sa Carmel. Daan doon yung Bixby Bridge. Ang Harmony Creek ay isang maliit na bayan na nasa tabi ng baybayin na yon. Harmony Creek, bulong niya sa pangalan. Parang naninigas na abo ang lasa. Nagmamadali ang isip niya, sinusubukang pagdugtong-dugtungin ang mga imposible. Ang opisyal na ulat ay napakalinaw, isang trahedyang aksidente, isang sasakyan na nawala sa mabagsik na Pasifiko. Gumastos siya ng malaki para sa mga pribadong grupo ng paghahanap at paghagilap. Nakakita sila ng mga piraso ng bangkay, isang punit na bahagi ng damit niya, ang kanyang pitaka, pero hindi siya. Palaging pinaniniwalaan na nilamon siya ng dagat. Posible kaya? Bulong niya sa sarili, may halo-halong takot at pag-asa ang tinig niya. Pwede kaya na siya ay nahulog mula sa kotse? Nakaligtas po, sir. With all due respect, sabi ni Aara, na biglang naging protektado sa ina niya. Mahina si mama. Tahimik lang ang buhay niya. Bigla na lang lalabas at uusapin ang isang nakaraan na hindi niya maalala at baka hindi nga naman sa kanya yon. Pwede niya yang sirain. Naiintindihan ko, sabi ni Alistair, na parang bumalik ang konting lakas ng boses niya dati. Mag-iingat ako, pero hindi ko na kaya mabuhay pa ng isang araw na may tanong na to na nakabitin sa puso ko. 20 taon na akong parang multo. Parang kalahating, pare. Kung may isang sa 1 bilyong tsansa na yung babae na nagbigay sa'yo ng buhay ay siya ring babae na nagbigay sa akin ng buhay, kukunin ko yon. Tumingin siya kay Marcus Thorne. Marcus, hanapin mo lahat ng info na makukuha mo
tungkol sa Harmony Creek Community Hospital. Mga record mula 20 taon na ang nakakaraan. Mga admission ng John at Jane Doe. Gusto ko ng pangalan ng bawat doktor, bawat nurse na nagtrabaho doon. Bayaran mo sila kung kailangan. Gusto kong malaman kung sino ang nakakita sa kanya, sino ang nag-alaga sa kanya. Tumango si Thorne habang hinihila na ang kanyang phone. Aasikasuhin ko to. Bumalik si Alistair kay Ara, kanyang pagpapagaan ng pagsasalita. Miss Vance, Ara, alam kong sobrang bigat ng ipinapagawa ko sa'yo, pero pakiusap lang. Pabayaan mo akong makita siya. Hindi bilang Alistair Sterling, ang bilyonaryo, kundi bilang isang taong naghahanap ng multo. Hindi ko siya pipilitin. Hindi ko nga babanggitin ang pangalang Liana. Gusto ko lang siyang makita ang singsing. Naguluhan si Ara. Sa buong buhay niya, hinangad niyang makakuha ng sagot tungkol sa kanyang ina. Pinangarap niyang magkaroon ng susi na makakabukas sa nakaraan ni Amelia at makakapagpagaling sa malungkot at bakanteng bahagi ng kanyang alaala. Ngayon, nandyan na ang susi. Nakaharap sa kanya, nakasuot ng seda na pajama, isang lalaki na may napakalaking kapangyarihan at malalim na sakit. Pero paano kung ang pagbukas ng pintong yon ay hindi magdala ng paggaling, kundi baha na lulunod sa kanila pareho? Tumingin siya sa mga mata niya, at hindi ang isang higante ng industriya ang nakita niya, kundi isang taong nawalan ng lahat. Kilala niya yung tingin na, yon isang mas tahimik na bersyon ng parehong pagkawala na nakikita niya araw-araw sa mga mata ng nanay niya. Sige, bulong niya sa wakas, tapos na ang desisyon. Sige, kakausapin ko siya. Aayusin ko yan. Pero gagawin natin ito sa paraan ko, tahimik lang sa amin. Apartment. Walang gimik, walang abogado, ikaw lang. Isang luha ang dumaloy sa pisngi ni Alistair Sterling. Ito ang unang luha na pumatak sa loob ng 20 taon. Salamat, ang hininga niya. Salamat. Umalis si Ara sa marangyang ospital at bumalik sa rumurugog na subway. Tinakwil na ang itim na town car. Pakiramdam niya may hawak siyang bomba na unti-unting tiktak papunta sa hindi alam na pagsabog. Pagdating niya sa bahay, nakita niyang natutulog ang nanay niya sa armchair. May nakabukas na libro sa kanyang kandungan. Ang pilak na kwintas. Nakikita sa kanyang leeg ang singsing na phoenix. Dahil sa bagong bugso ng desperadong paghahanap ng sagot, sinimulan ni Elara na hanapin sa maliit nilang apartment ang kahit anong bagay, kahit anong pahiwatig mula noon. Sa likod ng aparador ng kanyang ina, sa ilalim ng tambak ng lumang mga kumot, may nakita siyang maliit na sira-sirang kahon ng sapatos. Nakita na niya ito dati, pero palaging iginagalang ang pribasiya ng kanyang ina. Ngayon, binuksan niya ito. Sa loob ay may koleksyon ng mga pumuting bagay. Isang tuyong bulaklak, tiket sa bus, papuntang New York, at sa ilalim, isang maliit na dilaw na sobre. Binuksan niya ito nang nanginginig ang mga daliri. Sa loob, may 2 bagay. Una, isang lumang Polaroid na litrato. Makikita roon ang isang mas batang si Amelia o isang taong halos kapareho niya na masayang tumatawa, ang uloy nakabaling pabalik. Nakayakap ang kanyang braso sa isang guwapong binata na may pamilyar na matalim na kulay abong mga mata at panga na tila inukit sa bato. Isang batang si Alistair Sterling. Nakatayo sila sa tabing dagat, hinahampas ng hangin ang kanilang buhok, at sa ika-4 na daliri ng kanyang kaliwang kamay, kumikislap sa ilalim ng araw, ay ang singsing na phoenix. Napabigla si AR, parang naipit ang hininga sa kanyang lalamunan. Ang pangalawang bagay ay isang plastik na pulseras ng ospital, matigas na dahil sa katandaan. Medyo malabo ang nakalimbag na pangalan, pero mabasa pa rin. Jane Doe. Ang petsa ng pagpasok ay 20 taon na ang nakalilipas. Nakalimbag sa maliit na letra ang pangalan ng ospital. Harmony Creek Community Hospital. Wala na ang pagkakataon na ito ay isang coincidence. Totoo na ito, ang kanyang ina si Amelia Vance, ang tahimik at mahinhing babae na natutulog sa kabilang kwarto, ay si Liana Sterling, at si Aara, ang mahirap na waitress mula Queens, ay anak ng isa sa pinakamayaman
at pinakamakapangyarihang tao sa mundo, ang natuklasan. Sa loob ng kahon ng sapatos, isang malakas na lindol ang yumanig sa mundo ni Aara. Nakaupo siya sa sahig ng aparador, hawak ang litrato at ang hospital bracelet sa nanginginig niyang mga kamay, mga piraso ng buhay na hindi niya kailanman nalaman na mayroon siya. Ang babaeng nasa litrato ay walang dudang ang kanyang ina. Pero iba siya, kumikinang, puno ng buhay, at pagmamahal na si Aara ay nakakita lang ng mga sulyap noon. At ang lalaking nasa tabi niya. Siya rin ang lalaking bumagsak sa kanyang mga paa, isang multo na pinanghihinaan ng alaala ng babaeng ito. Ang unang naisip niyang gawin ay tumakbo, patungo sa... Gusto niyang ipakita sa nanay niya ang ebidensya, sumigaw ng, "Ikaw si Liana, may buhay ka noon, mahal ka." Pero habang pinagmamasdan si Amelia na mahimbing ang tulog, alam niyang pwedeng maging malala ang magiging epekto ng gulat. Ang isip ng nanay niya ay parang napakadelikadong tela. Kapag nahila ang isang sinulid, pwedeng magkalat ang buong tela. Sobrang dami ng tanong. Kung si nanay nga si Liana Sterling at nakaligtas siya sa aksidente, bakit siya idineklarang patay? Bakit iniwan siyang Jane Doe sa isang maliit na ospital sa probinsya, samantalang ang asawa niya ay isa sa mga pinakakilalang tao sa bansa? Siguro may pumasok na tao. Siguro may gustong mawala siya. Samantala, si Alistair Sterling na muling nabuhay ang pag-asa na matagal na niyang hindi naramdaman sa loob ng 20 taon, ay inilunsad ang lahat ng kanyang malalaking resources. Si Marcus Thorne, na hindi na lang basta abogado, kundi isang pribadong investigador na walang limitasyong budget, ay dumiretso sa tahimik na bayan ng Harmony Creek. Ang Harmony Creek Community Hospital ay isang modernong ospital ngayon. Pero 20 taon na ang nakalipas, maliit pa lang at kulang sa pondo ang pasilidad. Ang mga record mula noong panahong iyon ay mga papel na itinago lang sa alikabok na archive sa basement. Hindi na kailangan ng suhol. Isang malaking donasyon sa bagong pediatric wing ng ospital ang nagbukas ng lahat ng pintuan. Sina Marcus at ang grupo ng mga forensic accountant ay nagsimulang buuin ang mga pangyayari ng malademonyong linggong iyon. Nahanap nila ang admission record para kay Jane Doe na dinala ng isang lokal na truck driver na nahanap siya na walang malay sa tabi ng kalsada, ilang milya mula sa crash site sa Bixby Bridge. Seryoso ang kanyang concussion, maraming bali, at higit sa lahat, malala ang kanyang amnesia. Siya lang ang hindi kilalang pasyente. Inamin ng pasyente na na-admit siya noon buwan. Nagsimulang maging mainit ang kaso nang i-compare ni Marcus ang mga tala ng staff sa ospital sa personal at pinansyal na records ni Alistair mula sa taong iyon. Naghahanap siya ng koneksyon kahit gaano man kaliit. Nakakita siya ng link sa pinakadiwang lugar, sa head administrator ng ospital noon, isang lalaki na nagngangalang Robert Finch na nag-retire sa Florida 1 taon pagkatapos ng insidente, sinasabing dahil sa biglaang panalo sa loto. Wala namang record na nanalo si Finch ng loto, pero mayroong record ng sunod-sunod na mga bearer bonds na walang trace na umabot sa 2 milyon na kanyang na-cash. Galing ang mga bonds sa isang shell corporation na nakabase sa Cayman Islands. Isang kumpanya na pagkatapos ng ilang araw ng walang tigil na pagsisiyasat, nagawa ni Marcus Thorne na ilink sa isang tao, ang nakababatang pinsan ni Julian Sterling Alistair. Parang suntok sa dibdib kay Alistair ang pangalang iyon, si Julian. Palaging nasa anino niya, palaging nakangiti, palaging nagbibigay ng pakikiramay. Si Julian ang palaging nag-aasikaso ng mga bagay ng pamilya sa mga panahong iyon. Pagkatapos ng pagkamatay ni Liana, ni-shield niya si Alistair na labis na nagdadalamhati mula sa mga malupit na realidad. Siya ang nag-confirm ng bangkay at nag-asikaso ng death certificate, naging haligi ng suporta. Mas lalong nagsiyasat ang team ni Marcus at natuklasan ang pattern ng panlilinlang at pangungurakot. Matagal nang tumatakbo si Julian sa Sterling Industries. Ninanakaw ang pondo na hindi napansin ni Alistair dahil sa sobrang lungkot. Si Liana, na matalas ang mata sa pera
at laging may kutob sa kasinungalingan ni Julian, ay kagagaling lang. Nagsimula siyang mag-imbestiga ng informal sa mga pamilyang account ilang linggo bago ang aksidente niya. Sinabi niya kay Alistair na pakiramdam niya may mali, na milyon-milyon ang nawawala. Abala si Alistair sa isang hostile takeover, kaya sinabi niyang titingnan nila yon kapag nakabalik siya. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon. Unti-unting lumitaw ang nakakatakot na katotohanan. Alam ni Julian na malapit nang matuklasan siya ni Liana. Ang aksidente sa kotse ay isang biyaya para sa kanya. Pero paano kung hindi pa yon sapat? Paano kung nakaligtas siya at naospital? Isang kumpirmasyon na isang babaeng hindi nakikilala mula sa aksidente ang na-admit. Madali lang sana para kay Julian na magmaneho papuntang Harmony Creek. Makikita niya si Liana na buhay pa, pero wala ng alaala. Isang magandang pagkakataon iyon, hindi para patayin siya dahil delikado iyon, kundi para mawala siya magpakailanman. Isang maleta na puno ng pera para sa isang corrupt na administrador tulad ni Finch. Matatabunan ang mga records. Si Liana Sterling, ang mahal na asawa, ideklara bilang patay na wala sa dagat. Si Jane Doe, ang amnesiac, ay iiwan na lang. Dadalhin siya sa bagong buhay na walang kilala, isang multo na walang nakaraan. Ligtas ang sikreto ni Julian at malaya siyang magpapatuloy sa pagnanakaw ng yaman ng pamilya. Ang dahilan ng 20 taong pagdurusa ni Alistair ay hindi kapalaran, dagat, o isang malungkot na aksidente. Siya mismo ang dahilan, ang sariling dugo niya, ang pinsan niya na 2 dekada nang nagpapanggap na kaibigan sa mga pagtitipon ng pamilya. Habang natutuklasan ni Marcus ang gulo ng panlilinlang na ito, naghahanda siya para sa reunion at mahinahong tinuturuan ang nanay niya. May darating na matandang kaibigan, ma. Kaibigan mo noon, bago ka bumagsak. Akala niya, baka kilala ka niya. Please, kalma ka lang. Baka wala lang yan. Kinabahala si Amelia, pero naiintriga rin. Nakakatakot pero nakaka-excite ang ideya na may tao mula sa nakalimutang buhay niya. Pumayag siya, mahigpit na hawak ang singsing na phoenix sa kanyang kwintas na parang agimat. Dumating si Alistair nung gabi, hindi sa mamahaling sasakyan, kundi sa simpleng taxi na iniwan niya isang kanto ang layo. Nakasuot siya ng simpleng sweater at slacks, hindi na mukhang bilyonaryo, kundi parang isang kinakabahang tao sa unang pagkikita. Date. May dala siyang maliit na buke ng puting friars. Sinalubong siya ni Elara sa pintuan. Paborito mong bulaklak, sabi niya, na may halong emosyon ang boses. Palagi mong sinasabi na amoy alaala sila. Sakit sa puso ni Elara. Pinuntahan niya siya papasok sa maliit at payak nilang sala. Nakaupo si Amelia sa paborito niyang silya, ang liwanag ng lampara ay banayad na nagpapaliwanag sa mukha niya. Tumingala siya nang pumasok si Alistair. Nagkatinginan sila sa kabilang dulo ng kwarto. Sandali lang, tahimik lang ang paligid. Nilamon ng tingin ni Alistair si Amelia, sinusundan bawat galaw niya. Bawat linya sa mukha na nakita niya lang sa panaginip sa loob ng 20 taon. Mas matanda siya na ngayon, may pilak na ang buhok at may lungkot sa mga mata na hindi niya maintindihan. Pero siya nga iyon. Siya ang kanya. Si Liana. Tumingin pabalik si Amelia sa gwapo at nalulungkot na estrangherong ito. Nakaramdam siya ng kakaibang hilab, isang kumikislap na pakiramdam mula sa kailaliman ng kanyang isipan, isang pamilyaridad na sobrang lalim na natatakot siya. Kusang pumunta ang kamay niya sa singsing sa kanyang leeg. Napansin iyon ni Alistair. Dahan-dahan siyang lumapit. Sulong. Hello, sabi niya. Halatang nanginginig ang boses. Matagal na, ha? Ang hangin sa maliit na apartment ay punong-puno ng mahina, pero ramdam na tensyon. Mahigpit na hinawakan ni Amelia ang singsing na phoenix sa ilalim ng kanyang blouse, puti ang mga kuko sa kapit. Tumingin siya sa mukha ng estranghero na puno ng emosyon, tapos sa mukha ng kanyang anak na halatang nag-aalala at pabalik-balik. Pasensya na, malambing at nag-aalangan niyang sabi ni Amelia. Nagkakilala na ba tayo dati? Parang kilala kita.
Hinalikan niya ang pangungusap, halatang may pamilyar na pagkadismaya sa kanyang mga mata. Mga katangian, ganito ang kwento ng buhay niya. Mga mukha sa gitna ng tao, mga piraso ng kanta, mga amoy sa hangin na lahat ay nangakong alaala na agad mawawala kapag sinubukan niyang hawakan. Ang puso ni Alistister ay nabasag at lumipad ng sabay. Hindi niya siya naalala, pero naramdaman niya siya. Sapat na iyon, lahat na iyon. Sinunod niya ang mga patakaran ni Aara, lumulutang sa dagat ng damdaming halos sumabog sa kanya. Alistister ang pangalan ko, sabi niya, dahan-dahang lumingon papasok sa kwarto. Hawak niya, heto ang bouquet ng mga frizz. Sabi nila gusto mo raw to. Tumingin si Amelia sa mga maririkit na puting bulaklak at may totoong nagulat ng ngiti na sumilip sa kanyang mga labi. Kinuha niya ito, nagdikit ang mga daliri nila, tapos nilapit sa ilong at malalim na huminga, nakapikit ng saglit ang mga mata. Ang ganda nila, bulong niya. Amoy tag-init sa hapon malapit sa tubig, parang alaala na ang liit na hindi niya sigurado kung totoo nga. Tumingin siya sa kanya, medyo nabalot ang noo sa pag-iisip. Paano mo nalaman? Swerte lang ang hula ko. Mahinang sabi ni Alistair, hindi niya inalis ang tingin sa mukha niya. Nagdala si R ng paso para sa mga bulaklak, tahimik at maingat ang kilos, ayaw guluhin ang masilang sandali. Umupo si Alistair sa lumang sopa sa tapat ng silya ni Amelia, parang may espasyong intimate pero malawak. Hindi siya nang insist, hindi nagmakaawa. Nagsimula lang siyang magsalita. Hindi tungkol kay Lyanna Sterling, ang may bahay ng bilyonaryo, kundi tungkol sa isang dalagang nakilala niya noon. Nagkwento siya tungkol sa kanya. Matigas ang ulo niya, ang kakilakilabot niyang pagkanta na pilit niyang ibinabahagi dahil mahal niya ang mga lumang black and white na pelikula at yung paraan ng pagtawa niya hanggang sa umiyak sa mga pinakapangit na jokes. Kwento niya yung trip nila sa Italy, yung sablay na pagsubok gumawa ng pasta mula sa simula na nauwi sa harina na nakakalat sa buong kusina. Inilarawan niya yung tahimik na gabi sa isang beach sa Caramel habang pinapanood ang paglubog ng araw, kung saan binigyan niya siya ng singsing na hugis 2 phoenix na nangangako ng pag-ibig na palaging muling babangon mula sa kahit ano, hirap. Sa bawat kwento, iginuhit niya ang larawan ng babaeng naging siya noon. Pinanood ni Elara ang kanyang ina, hawak ang puso sa kanyang lalamunan. Nakikinig si Amelia ng buong atensyon, bahagyang nakatungo ang ulo. Hindi siya natatakot o nalilito. Sa halip, may kakaibang kapayapaan na tila bumabalot sa kanya. Ang mga kwentong ito na galing sa estrangherong ito ay mas totoo sa kanya kaysa sa 20 taon ng malabong at magkakahiwalay na buhay na kanyang naranasan bilang si Amelia Vance. Yung singsing na yan, bulong ni Amelia sa huli, tumitig sa kanyang sarili na kamay na nakahawak sa kanyang dibdib, hawak ang palamuting iyon. Yung lalaking nagbigay nito sa kanya, siguradong mahal na mahal niya siya higit pa sa buhay mismo, sabi ni Alistister, na halos lumuluha ang boses. Hanggang ngayon, mahal pa rin niya siya. Biglang lumaki ng bahagya ang mga mata ni Amelia. Nakatingin siya lampas kay Alistister sa maliit na nakapaskil na litrato sa mantelpiece, larawan ni Aara, na 5 taong gulang noong unang araw niya sa paaralan. May anak ka pala, sabi ni Alistister, sinundan ng tingin ni Amelia. Ang ganda niya, ang galing mo. Trabaho. Siya ang buong mundo ko, sabi ni Amelia, na may tinig na puno ng matindi at simpleng pagmamahal. Nang magising ako na walang maalala, sobrang empty ng pakiramdam ko. Pero nang malaman kong magkakaroon ako niya, binigyan niya ako ng dahilan para mabuhay. Siya ang naging alaala ko, ang aking angkla. Tumama sa isip ni Alistister ang salitang angkla. Ito rin ang salitang ginamit niya para ilarawan ang singsing kay Ara. Sa sandaling iyon, naintindihan niya. Nakaligtas si Lyanna na buntis at nag-iisa. Ipinanganak niya ang kanilang anak na babae at inalagaan siya sa maliit na apartment na ito. Ibinubuhos niya ang lahat ng pagmamahal mula sa kanyang nakalimutang buhay sa nag-iisang mahalagang bagay na natira sa kanya. Habang nangyayari ang emosyonal na muling pagkikita sa Queens, ibang klase naman ng pagtutunggali
ang nagaganap sa kabilang dako ng bayan. Si Marcus Thorne, dala ang napakaraming matibay na ebidensya, mga bank statement, sinumpaang salaysay, at ang pagkakakumpisal ng retiradong administrador ng ospital, ay nag-ayos ng isang pagpupulong ng board sa Sterling Industries. Ang opisyal na dahilan ay quarterly review. Pero ang tunay na dahilan ay nakaupo sa pinakaulo ng mesa, isang biglang dumating na bisita. Si Alistair Sterling nakakonect sa isang secure na video link, nakasuot ng malamig at seryosong ekspresyon ng galit. Pumasok si Julian Sterling, nakangiti at kampante, handang ipresenta ang kanyang naayos na financial reports. Natuwa siya nang makita ang mukha ni Alistair sa screen. Alistair, ang gulat naman. Akala namin nagpapagaling ka pa, sabi ni Julian, medyo malakas ang boses at medyo pilit ang ngiti. Sapat na ang paggaling ko, Julian. Malakas na sagot ni Alistair mula sa speakers, walang halong init. Sapat para tingnan na ang mga libro, ang sabi niya. Gusto ni Liana na makita ko ito 20 taon na ang nakalipas. Nawalan ng kulay ang mukha ni Julian. Tumayo si Marcus Thorne at nagsimulang magsalita, kalmado at maayos ang tono habang inilalahad ang buong sabuatan. Kinausap niya ang tungkol sa ninakaw na pondo, ang Shell Corporation, ang bearer bonds, at sa kanya ibinigay ang pinakamatinding balita. Natuklasan din namin na may bayad na $2 million kay Robert Finch, dating tagapangasiwa ng Harmony Creek Hospital, na ginawa noong parehong linggo na na-admit ang isang Jane Doe na nakaligtas sa isang aksidente sa sasakyan. Si Jane Doe na siya namang si Liana Sterling. Hindi ka lang basta nagnakaw sa kumpanyang ito, Ginoong Sterling. Ninakaw mo ang asawa ni Alistair. Ninakaw mo ang isang ina mula sa kanyang anak. Inilibing mo ang buhay na babae sa ilalim ng tambak ng mga kasinungalingan. Tahimik ang boardroom, maliban sa malalim at kinakabahang paghinga ni Julian. Ang maingat niyang itinayong mundo ay nawasak na. Wala nang takbuhan, wala nang matatakbuhan. Pumasok ang mga gwardiya. Malungkot ang kanilang mga mukha. Tapos na si Julian Sterling, ang utak sa likod ng 2 dekadang paghihirap. Balik. Sa maliit na apartment ng Reyna, ang kwento ni Liana ay nakabitin sa hangin. Isang magandang, malungkot na multo. Tahimik si Amelia Liana. Ang isip niya ay parang bagyong umiikot, sinusubukang iugnay ang malalakas na damdaming na ibigay ng mga kwento sa blangkong kasaysayan ng sarili niya. Hindi nagkakatugma ang mga piraso, parang hindi umaangkop ang susi sa kandado. Parang dahan-dahan at masakit na pagbalik ng init sa nagyayelong braso. Isang manginig, ditiyak, at malalim na emosyonal na muling paggising. Alam ni Alistair na hindi niya pwedeng pilitin ito. Ang marupok na pag-asa sa silid ay isang pakpak ng paru-paro. Kahit kaunting galaw lang na mali, pwedeng mapunit yon. Sa puso niyang punong-puno at takot na parang hindi nangyari sa loob ng 20 taon, tumayo siya para umalis. Sapat na siguro ang oras na ginugol ko sa'yo, sabi niya. Ang boses niya ay parang pabulong na puno ng damdamin. Salamat sa pakikinig sa mga kwento ng isang matandang tulad ko. Lumingon siya papunta sa pinto. Isang galaw na pakiramdam niya ang pinakamabigat na ginawa niya sa buong buhay niya. Ang iwan siya muli, kahit isang gabi lang, parang pagtataksil. Nang hawakan niya ang doorknob, nagsalita si Amelia. Maliit pero malinaw ang boses, tumatagos sa katahimikan. Ang kanta? Natigilan si Alistair. Nakatungo ang likod sa kanya. Bawat kalamnan ay tense. Anong kanta? Tanong niya. Hindi nangahas humarap, hindi rin nangahas umasa ng sobra. Yung inaawit niya kapag hindi siya makatulog. Sabi ni Amelia. Malayo ang tingin, nakatitig sa isang puwang sa hangin na siya lang ang nakikita. Isa itong lullaby mula sa kanyang ina. Paminsan-minsan, inaawit ko ito kay Aara. Hindi ko alam kung saan ito nanggaling. Nasa loob ko lang talaga. Dahan-dahan, nagsimulang humuni siya. Ito ay isang simpleng himig na medyo palpak ang tono, pero puno ng sinaunang lambing. Para kay Alistair Sterling, naglaho ang mundo. Ang pumupunit na pintura ng apartment
ang malayong sigaw ng sirena sa lungsod, pati ang hangin sa kanyang mga baga. Lahat yon nawala. Ang tanging naririnig ay yung tunog na yon. Yung himig na ina niya, ang palaging inaawit sa kanya nung nilalabanan niya ang mga bangungot noong bata pa siya. Yung kantang bumulong siya sa tenga ni Layana nung honeymoon nila. Isang lihim na wika ng ginhawa na ipinapasa mula henerasyon sa henerasyon. Walang ibang nakakaalam nito sa buong mundo. Dahan-dahan siyang humarap. Ang mukha niya parang isang canvas na puno ng totoong pagkabigla. Hindi niya ito kwento na nasabi. Hindi rin ito alaala na naibahagi niya. Ito ay patunay. Ito ang kaluluwa niya na nagsasalita, nilalampasan ang mga sirang landas ng kanyang isip. Ang mga luha na akala niya ay matagal nang natuyo, ay malayang dumaloy sa kanyang mukha habang nilakad niya ang silid sa loob ng 2 hakbang at lumuhod sa harap ng kanyang upuan. Ang kilos ay likas, isang tanda ng paggalang, ng pagsuko. Hindi niya siya hinawakan, tinitigan niya lang siya. Ang puso niya ay punong-puno ng halo ng sakit sa mga nawalang taon at sobrang saya sa isang perpektong sandaling ito. Liana, bumulong siya sa unang pagkakataon, hindi bilang tanong, kundi bilang isang pahayag, isang panalangin na sa wakas ay natupad. Bumalot ang pangalang iyon sa kanya, hindi bilang gulat, kundi bilang aliw. Parang tama lang, tulad ng paboritong jacket na nakalimutan niyang meron siya. Parang nakauwi siya. Inabot niya ang kamay niya, nanginginig, at dahan-dahang hinaplos ang kanyang pisngi na tinatalsikan ng luha. Mainit at totoo ang kanyang balat. Sa haplos na yon, sa sabay nilang awitin, parang nawala lahat ng 20 taon nilang pagkakahiwalay. Hindi na ibalik ang totoong alaala niya. Sabi ng mga doktor, tuluyan nang nasira ang koneksyon sa utak dahil sa trauma, pero naalala ng puso niya. Yung malalim na emosyonal na katotohanan ng kanilang pag-ibig, ang tuluyang tumagos sa ulap ng kalituhan. Pinanood ni Ara sila, may luha rin na tumutulo sa pisngi niya. Hindi na siya basta anak lang ni Amelia Vance, yung tahimik na babae na may misteryosong nakaraan. Anak na siya ni Liana at si Alistair Sterling, ang buhay na patunay ng pag-ibig na hindi kailanman sumuko. Ang mga sumunod na araw ay puro gulo at gulo. Ang balita tungkol sa kahindik-hindik na pagkakahuli kay Julian Sterling dahil sa pandaraya, pagnanakaw ng pera at pagdukot gamit ang panlilinlang, kasama pa ang milagrosong muling paglitaw ng kanyang asawa na inaakala ng patay, ang naging pinakamalaking balita sa buong mundo. Parang mga buwitre na naghahanap ng pagkain, dumagsa ang mga paparazzi sa simpleng gusali ng kanilang reyna. Ang mga kislap ng kanilang mga kamera ay parang walang tigil na kidlat na sumalubong sa kanila. Ang manipis na kurtina. Ang mga sigaw nilang tanong ay parang paglabag sa tahimik at hindi kilalang buhay na sanay na nilang tinatahanan. Pinrotektahan sila ni Alistair mula sa lahat ng iyon. Hindi siya dumating na may kasamang mga makinang na kotse, kundi may simpleng security team na tahimik pero epektibong nagbukas ng daan sa gitna ng gulo ng mga media. Siya mismo ang naghatid kay Amelia at Ara mula sa sira-sirang walk-up na naging kanlungan at bilangguan nila papunta sa bagong buhay. Inilipat niya sila sa isang tahimik at malawak na estate sa Connecticut, isang mundo ang layo mula sa dati. Ang liwanag ng syudad. Isa itong kanlungan na binili niya taon na ang nakalipas, pero hindi niya kailanman tinirhan, isang lugar na napapalibutan ng malawak na burol at matatandang puno. Puno ang mga hardin ng libu-libong puting bulaklak, isang mabangong alaala ng isang memorya na hindi niya kailanman pinakawalan. Dinala niya ang mga pinakamahusay na espesyalista sa neurological, hindi para ayusin siya, kundi para tulungan siyang pagsamahin ang dalawang bahagi ng kanyang buhay. Ipinaliwanag nila na si Amelia Vance ay hindi isang kasinungalingan, kundi isang tunay na pagkakakilanlan na maingat na binuo ng kanyang isipan para makaligtas sa isang hindi masukat na trauma. Hindi layunin na burahin si Amelia,
kundi tulungan siyang magsanib sa multo ni Liana. Matapos mag-isip ng mabuti, nagdesisyon siyang tawagin siyang Lia, isang tulay sa pagitan ng dalawang babaeng siya. Para kay Aara, sobrang laki ng pagbabago. Mula sa pag-iingat ng pera sa grocery, bigla siyang may personal na chef na nagtatanong pa tungkol sa gusto niyang pagkain. Pero ang biglaang yaman ay pangalawa lang sa emosyonal na gulat nang magkaroon siya ng ama. Ang makapangyarihan at matinding lalaking ito ay biglaang naging tutok sa kanya ng may pagmamahal na nakakawaw. Sobrang dami ng tanong niya. Gusto niyang malaman lahat, paborito niyang mga libro, pinakamalalang takot niya, at ang lihim niyang pangarap na maging manunulat. Isang gabi, nakita niya siya nakakulubot sa upuan sa bintana ng malaking silid-aklatan, nagkukwaderno sa isang luma at gamit na notebook. Tinangkang itago ni babae, nahihiya. Maingat niyang tinanong kung pwede niyang basahin. Nanginig ang babae pero iniabot niya. Umupo siya ng isang oras, binasa ang mga sinulat niya, mukha niya hindi mabasa. Sa huli, tumingin siya, kumikislap ang mga mata. Nasa'yo ang kaluluwa ng nanay mo, sabi niya, halatang may emosyon sa boses. At talento rin. Iyan ay sa'yo talaga. Ang galing, Ara. Ito ang unang beses sa buhay niya na may ibang tao, bukod sa kanyang ina, na tunay na nakakita sa kanya, at ang pagkilala na iyon ay parang gamot sa isang parte ng kanyang puso na hindi niya alam na nasaktan pala. Dahan-dahan, maingat, nagsimulang buuin nila ang isang bagong pamilya. Nagkakaroon sila ng tahimik na mga hapunan, hindi sa malawak na kainan, kundi sa isang maaliwalas na sulok para sa almusal na tanaw ang mga hardin. Si Alistister, isang lalaking 20 taon nang nag-iisa sa pagkain, ngayon ay natatawa na hanggang sumasakit ang tagiliran. Mga obserbasyon ni Lara tungkol sa kanilang bagong buhay. Si Leia, na hindi na ginugulo ng nakaraan na hindi niya maintindihan, ay unti-unting sumibol. Ang malabong tingin niya ay napalitan ng malinaw at maliwanag na kapayapaan. Sila ni Alistair ay naglalakad sa mga hardin ng ilang oras, hindi laging nagsasalita, kundi simpleng muling nakikilala ang presensya ng isa't isa, magkahawak ang kanilang mga kamay. Habang ang bagong buhay na ito ay unti-unting tumitibay, ang huling yugto ng lumang buhay ay nagaganap. Ang paglilitis kay Julian Sterling ay mabilis. Hindi matatawaran ang mga ebidensya. Siya ay nahatulan ng dekadang pagkabilanggo. Tamang-tama lang ang tahimik na pagtatapos para sa isang lalaki na ang mga krimen ay sumigaw sa napakaraming buhay. Dumalo si Alistair sa pagbibigay sentensya lang. Wala siyang naramdaman na tagumpay o kasiyahan sa pagbagsak ng pinsan niya. Tumingin siya sa wasak at mapait na lalaking nasa kahon ng mga akusado. At ang naramdaman niya ay matinding awa at sayang. Ang katarungan niya ay hindi nasa korte. Nasa bahay ito sa tunog ng tawa ng asawa niya. Isang malamig na hapon ng taglagas. Isang taon mula nang pagsilbihan siya ni Lara ng panghimagas sa Lierlieu, nagkatipon silang tatlo doon. Isang burol na tanaw ang estate. Ang mga puno ay parang nagkikislapang pula at ginto, at ang hangin ay sariwa at malamig. Lumingon si Alistister sa dalawang babaeng siyang kanyang mundo. Isang taon na ang nakalipas, panimula niya ng matatag ang boses. Parang multo ako na naglalakad sa mga guho ng buhay ko. Akala ko na wala na lahat, pero nagkamali ako. Ang pinakamagandang bahagi niya ay ligtas. Ang pinakamagandang bahagi niya ay kasama mo, Elara. Tumingin siya sa anak niya, ang pagmamahal niya rito ay nagniningning sa mga mata. Ikaw ang kanyang sandigan. Pinangalagaan mo ang kanyang kaluluwa hanggang sa makabalik ako. Tumingin siya kay Leia, hawak ang mga kamay niya. At ikaw, mahal ko, nakalampas ka sa mga bagay na imposible lampasan. Nagtayo ka ng buhay mula sa wala. Ikaw ang pinakamalakas na tao na kilala ko. Kumuha siya sa kanyang bulsa ng isang maliit na kahon na may veludo. Sa loob, hindi ito bagong mamahaling alahas, kundi ang orihinal na singsing ng phoenix,
na ibinigay ni Leia para linisin at ayusin ng propesyonal. Inalis niya ito sa kwintas at sa pangalawang beses sa buhay niya, isinabit ito sa ika-4 na daliri ni Leia. Perpektong kasya. Para sa asawa ko, sabi niya, para kay Liana at kay Amelia, at para sa kahangahangang babaeng parehong sila. Binigyan niya si Ara ng maliit na libro na may balat na pabalat. Ito ay koleksyon ng mga kwento ni Ara, yung mga galing sa kanyang kwaderno na siya mismo ang nagpagawa at pinabind. Nakalagay sa pabalat ang pamagat na Ang Anak ng Phoenix. Ngumiti si Leia, ang mga mata niya ay kumupas sa gilid. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng anak at ng asawa niya. Dahil sa'yo, mahal ko, nagbalik tayo sa isa't isa, sabi niya kay Ara. Isang ina. Pagmamahal, pag-asa ng isang anak na babae, at isang singsing na nag-alala kahit hindi ko na maalala. Tumingin si Ara sa maliit na replika sa kanyang pulso, tapos sa totoo nitong kumikislap sa kamay ng kanyang ina. Simple lang na obserbasyon sa isang kainan, 7 lang na maliit na salita. Pero ito ang susi na nagbukas ng nakaraan, naglantad ng isang kontrabida, at nagbuklod muli ng pamilya. Pinayagan nitong muling bumangon ang pagmamahal na nakabaon sa loob ng 20 taon ng kasinungalingan at trahedya, tulad ng Phoenix na nakaukit sa pilak na singsing na muling sumikat. Mula sa abo, mas matatag, mas matalino, at sa huli ay magkasama. Kwento ito na nagpapaalala sa atin na minsan ang pinaka-ekstraordinaryong kapalaran ay natatago sa pinaka-ordinaryong buhay. Isang waitress, isang bilyonaryo, at isang natatanging alahas na hindi nakakalimutan. Patunay na ang pag-ibig at katotohanan ay kayang umalingaw-ngaw kahit sa loob ng mga dekadang katahimikan. Ang ugnayan ni na Alistair at Lyanna at ang anak nila na di sinasadyang nagdala ng kanilang legado ay patunay na kahit kumupas ang mga alaala, ang puso ay hindi talaga nakakalimot. Isang malakas na paalala na huwag nating maliitin ang maliliit na detalye. Minsan, isang simpleng obserbasyon lang ang makakapagbukas ng pinakamalalaking misteryo at magdadala ng mga kahangahangang himala. Kung ang kwentong ito ng pag-ibig, pagkawala, at muling pagkikita laban sa lahat ng pagsubok ay tumimo sa puso mo, pakipakita ang suporta sa pag-like at ishare ito sa mga taong mahilig sa kwento ng pag-asa. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa iba pang tunay na buhay na drama na magpapagalaw, magbibigay inspirasyon, at magbabalik ng pananampalataya mo sa di matitinag. Ugnayan ng pamilya. I-click ang notification bell para hindi ka ma-miss kahit isa sa mga nakakabilib na mga bagay.